Anyway, mga kababayan, ito ang tanong na siguradong pag-aawayan sa comment section. Noong Duterte administration, matindi ang naging criticism ni Leni Robredo. Drug war, binatikos. Governance, question. Housing, ngayon sinasabi niya nung hawak niyang HUDCC, halos walang budget. Pero ngayong Marcos administration, pinuri niya ang national government dahil aggressive daw sa housing. So teka, Lenny, nagbago ba ang standard? At kung sakaling magkaharap ang political forces ni Leni Robredo at Sara Duterte sa 2028, ito ang mas masakit sa critics ni Sara Sa latest Okta head-to-head survey, Sara 43%, Leni 34%. Pero hindi tayo magse-celebrate ng maaga dahil 2 taon pa ang politika at marami pang pwedeng mangyari. #WalkWithLan, facts first, analysis next. Unahin natin ang resibo. Noong June, pinasasalamatan ni Mayor Leni Robredo ang Marcos administration dahil sa housing projects na dinadala sa Naga City. Sinabi niyang matagal na siyang hindi nakikitang ganito ka-aggressive ang national government pagdating sa housing. At eto pa, binalikan niya ang panahon noong siya ang chairperson ng HUDCC sa ilalim ng Duterte administration. Ang sinabi niya, malaking problema raw nila noon ang kakulangan ng budget para sa housing. Samantalang ngayon, makikita niyang na ma-maximize ang housing budget. Fair enough. Kung may magandang programa, dapat purihin. At actually, gusto ko yon. Hindi porket political opponent mo si Marcos noong 2022, bawal mo nang sabihing may magandang programa ang administrasyon niya. Pero ito ang tanong ko kay Leni. Excuse me. Kung ganyan ang standard ngayon, ginamit ba natin ang parehong standard noong Duterte? Mga kaibigan, criticism is not equal to automatic paninira. Pero hindi lang dyan nagtatapos, Kailangan nating maging fair. Hindi pwedeng sabihin natin na lahat ng ginawa ni Leni noong Duterte administration ay paninira. Hindi. May substantive criticism siya. Halimbawa, matindi niyang question ang drug war at sinabi niyang hindi nito maaabot ang pangunahing drug networks at napakarami ng namatay. Policy criticism iyon, May karapatan siyang sabihin iyon. Vice President siya, opposition leader siya, at responsibility ng isang public official na magsalita kung sa tingin niya may mali. Pero doon pumapasok ang criticism ko kay Leni. Kapag criticism mo sa kalaban, tinatawag nating accountability. Pero kapag criticism sa kampo mo, minsan ang reaction ay political attack. Hindi ba pwedeng parehong standard? Kung maganda ang ginawa ni Marcos, purihin. Kung may magandang ginawa si Duterte, acknowledge. Kung may mali si Duterte, criticize. Kung may mali si Marcos, criticize, Kung may issue si Sara, investigate. Ganun lang dapat. Ito ang fairness check na baka hindi magustuhan ng ibang DDS. Hindi rin totoong si Leni lang ang umatake at tahimik lang ang Duterte camp. Noong 2019, si Sara Duterte mismo ay matinding bumatikos kay Leni at tinawag pa siyang fake VP sa gitna ng political dispute tungkol sa honesty at integrity. So wag nating i-rewrite ang history. May bangayan sa dalawang panig. Leni criticized Rodrigo Duterte attack Leni. Sara criticized Leni, opposition figures attack the Dutertes. Political war talaga yon, Pero may interesting difference sa sinabi ni Sara noong 2026. Ang claim niya, pag-upo niya bilang Vice President noong 2022, hindi raw ginawang proyekto ang pagbura sa legacy ni Leni Robredo. Sinabi niyang marami sa dating appointees ni Leni ang nananatili at gusto nilang ipakita rin ang accomplishments ng mga naunang Vice President. Kung accurate ang framing na iyon ang mas gusto kong political culture. After election, trabaho na. Etong mas kontrobersyal. May mga nagsasabing, ayan, kinain ni Leni ang sinabi niya. Nakikipagtulungan na kay Marcos. Hindi ako sasama dyan. Working with the national government as mayor is not betrayal. Trabaho niya yun. Mayor siya ng Naga. Kung may housing project ang national government na makakatulong sa constituents niya, bakit niya tatanggihan dahil lang
kalaban niya si Marcos noong 2022, ha? 2016 din, di ba? Actually, tama siya doon. Ang criticism ko ay ibang bagay. Kung kaya nating maging pragmatic ngayon, sana ganun din tayo lagi. Huwag gawing demonyo ang bawat programa dahil kabilang sa maling political color at huwag ding gawing santo ang isang programa dahil alay natin ang gumawa. Resulta ang sukatan. Ngayon, punta tayo sa 2028. Sa latest Q2 Octa hypothetical head-to-head, Sara Duterte 43%, Leni Robredo 34%. Undecided, neither or don't know, malaking bahagi pa rin ng electorate. So lamang si Sara, 9 points. Pero wag DDS Victory Party agad, ha? Dahil bumaba rin ang support ni Sara mula 46% nung previous Octa survey. At bumaba rin ng bahagya si Leni mula 35% to 34%. Ibig sabihin, fluid pa. At may isa pang poll configuration kung saang Robredo, Tulfo at Duterte Aimee ay halos tabla statistically. So, ang tamang headline, Sara is a front runner. Hindi, Sara has already won. Malaking difference yun, ha? Global roll call muna tayo, mga kaibigan. San kayo nanonood today? Paki-comment naman po, ha? Davao ba? Naga? Manila? Middle East? Europe? US? Mga OFWs natin, comment your country below or city. At kung nakakatulong sa inyo ang ganitong political breakdown, feel free to support the channel via Super Thanks so we can keep bringing you facts, context at resibo. Pero wag aalis dahil ito ang malaking problema sa Sara versus Leni 2028 narrative. Bakit wala palang Sara versus Leni? Ito ang madalas nawawala sa headline. Si Leni Robredo mismo ay nagsabi noong April na sigurado siyang hindi siya sasabak sa national election sa 2028. Ang plano raw niya ay maaaring tumakbo muli bilang Naga Mayor dahil marami pa siyang gustong tapusin sa lungsod. Sa lahat ng Sara versus Leni surveys, hypothetical yan. Hindi actual ballot. Samantalang si Sara, nagdeklara na. Diretso na yan. Ako si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Ayun ang sabi niya. So politically, mas expose si Sara ngayon. Every impeachment hearing, every controversy, every statement, every government issue makakaapekto sa 2028. Si Leni naman, may luxury siyang sabihing, hindi ako candidate. At kung magbago ang isip niya someday, saka natin pag-uusapan. Okay. Ito ang analysis natin, ha? Why does Sara remain strong despite impeachment and relentless political conflict? Una, may solid Duterte base pa rin. Pangalawa, national recognition. Pangatlo, malinaw na ang intensyon niyang tumakbo. Pang-apat, para sa kanyang supporters, ang impeachment ay hindi lamang accountability issue, kundi nakikita rin nila bilang political attack. Pero kailangan din natin maging fair. For critics, seryosong allegations laban sa kanya. Hindi pwedeng basta sabihin gawa-gawa lahat without examining the evidence. Sara's strongest strategy going into 2028 is not simply api ako. Mas malakas kung eto ang sagot ko sa ebidensya. Ito ang record ko. Ito ang plano ko sa ekonomiya. Ito ang plano ko sa korupsyon. Ito ang plano ko sa education. Ito ang gagawin ko differently because elections should not become purely sino ang pinakagalit sa kalaban, ha? At kay Leni naman, ang challenge niya ngayon ay consistency. Kung sinabi mong maganda ang ginagawa ng Marcos administration sa housing, good, panindigan natin ang principle. Give credit where credit is due. Even sa political opponent. Kung may accomplishments ang Duterte administration noon, same principle. Kung may failures, criticize. Kung may accomplishments si Sara, acknowledge. Kung may failures, criticize. Kung selective morality, hindi. Kapag kakampi, good governance. Kapag kalaban, propaganda. At dito ko gustong makita kung magiging mature talaga ang Philippine politics. Because eventually, 2028 will not simply be Sara versus Leni. It may become Duterte political brand versus anti-Duterte coalition. At doon tayo magkakaalaman ang hatol nila. Itong hatol nila, number 1, hindi accurate na sabihin na kinain ni Leni ang lahat ng sinabi niya. Ang pagpuri sa isang magandang Marcos housing program does not erase legitimate criticisms she previously made. Number 2, pero fair din tanungin, kung consistent ba ang standard niya sa pagbibigay ng credit sa political opponents. Number 3,
hindi one-way ang political attacks ng Duterte-Robredo years. Both camps exchanged strong criticism. Number 4, Sara Duterte currently has the clearer 2028 position. Declared candidate siya. At the latest, Okta individual head-to-head, lamang siya kay Lenny. Number 5, pero hindi pa candidate si Lenny for president. Sinabi niyang hindi siya tatakbo nationally, kaya wag nating gawing actual na laban ang hypothetical survey. At number 6, kung gusto ni Sara na mapanatili ang lead hanggang 2028, hindi sapat ang pangalang Duterte. Kailangan plataforma, track record, sagot sa allegations, at malinaw na plano para sa bansa. So kayo ang tanungin ko ha, una, nagbago ba talaga ang political standard ni Lenny Robredo dahil pinuri niya ngayon ang Marcos administration? O simpleng ginagawa lang niya ang tamang bagay na magbigay ng credit kapag may magandang programa? Pangalawa, kung magkakaroon talaga ng Sara Duterte versus Lenny Robredo sa 2028, sino ang mas malakas? At bakit? Huwag puro pangalan. Bigyan nyo ako ng dahilan. Ekonomiya, leadership, track record, integrity, foreign policy, public service. Comment down below. Respectful pero controversial tayo. If you find this political breakdowns helpful, feel free to support the channel via Super Thanks. Subscribe to stay updated on the truth and context behind the latest headlines. We are on the road to 100,000 subscribers. To show the strength of our community, join us. Facts first, analysis next. This is #WalkWithLand.